Update naman po tayo sa pagguho sa isang landfill sa Cebu City kahapon. 2 na po ang kumpirmadong nasawi riyan. Pahirapan ang isinasagawang rescue operation sa mga tao na natrap sa ilalim ng guho. Ang latest doon sa live na pagtutok ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe. Vicky, nasa mahigit 30 individual ang patuloy na pinaghahanap ng mga rescuers na natrap sa gumuhong istruktura. 12 ang na-rescue at 2 na ang naitalang namatay. Ang isang bangkay ng lalaking 25 years old ayon sa Cebu City DRRMO ang nakuha kaninang past 4 p.m. Ganito kalawak ang bundok ng basura na nag-collapse sa landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City kahapon ng hapon. Tinamaan pati ang mga istruktura ng Prime Waste Solution na namamahala sa landfill. May mga manggagawang nagtatrabaho sa lugar nang mangyari ang pagguho, kaya may mga natabunan. Sa isinagawang rescue operation, 13 ang natagpuan, pero isa sa kanila ay binawian ng buhay. 34 naman ang patuloy na pinaghahanap. Ang isang manggagawa, emosyonal na nag-aabang. Kwento niya, ilang minuto lang matapos siyang lumabas sa warehouse, naganap na ang pagguho. Pero hindi nakalabas ang ilan sa mga kasamahan, kabilang ang matalik niyang kaibigan. During that time, akong mga kauban diha, kuan mi kabuhok, makuha nila ba, ma-rescue nila. Bisag bahala kuan na sa kuan. Low sa kayo. Kung dito pa ko, apil kita ko diha. Ayon sa kanya, wala umanong indikasyon sa mga nagdaang araw sa nagbabadyang trahedya at hindi nila inakala na guguho ang gabundok na basura na ayon sa kanya ay nasa 200 meters ang layo mula sa istruktura. Kung wala ka nang dahili, layo-layo raw tayo. Malayo pa ni siya. Building man na, building na sa taas ayo na. Sa taas ito. Pila ka meters man ka na? 50? Sobra. 100 meters ita. Ayon sa mga otoridad, may posibilidad na isa sa mga rason sa nangyaring insidente ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu noong September 30. Dumagdag pa dito ang dami ng tubig ulan na ibinuhos sa pananalasa ng Bagyong Tino noong November 4 at ang mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ang pamilya ng mga nawawala, nananalangin at umaasang makikita silang buhay. Nagsigil na dyan may kampo nga unta. Safe lang unta or umbot lang ginuura ginasayo sa tanan. Maingat ang ginagawang paghahanap sa mga nawawala dahil kung may maling galaw, baka lalo silang malagay sa peligro. Nakakita man jud ko sa mga tao nga na makita tam na sila, buhi sila, pero ang challenges mao ni we cannot just use any equipment kay katong atong mga cutter mo produce, it's not the bugat, it's mo produce siya og kanang spark. The moment mo sud og spark, there is methane, there is gas. Sa isang pahayag, sinabi ng Prime Waste Solution na agad silang nakipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa agarang rescue operation. Aakuin din nila ang lahat ng pangangailangan ng mga apektadong trabahante. Tinanong si Cebu City Mayor Nestor Archival kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Possible creation sa pag-finding, investigation team. Wala lagi ta ng investigation lagi for the moment. Malter ang atong gitan-aw nga padong sa rescue. Dahil suspindido ang operasyon ng landfill, naghahanap na ng paraan ang Cebu City LGU kung saan itatapon ang mga basura. Isa sa pinag-aaralan ngayon ang pagtatapon ng mga basura sa mga bayan ng Konsolasyon at Minglanilla. Hinihintay na lang ng Cebu City LGU ang permiso galing sa DENR at mga concerned LGUs. Vicky, sa laki ng pinsala at epekto ng landslide, pinag-aaralan ngayon ng Cebu City LGU na magdeklara ng state of calamity sa Barangay Binaliw o kaya sa buong syudad. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Hindi na rin napigilan ng mga nagbabantay na pulis ang pagdagsa ng mga deboto pagdaan ng andas sa Ayala Bridge. Pero bago pa ang prosesyon, isa pong photojournalist ang nasawi habang nagko-cover ng pahalik. Nakatutok si Chino Gaston. Madaling araw pa lang nakalinya na ang mga pulis sa paanan ng Ayala Bridge sa Maynila. Bahagi ito ng plano para kontrolin ang dami ng mga deboto pagdaan ng andas sa tulay para na rin sa kanilang kaligtasan. Isa kasi ito sa mga kritikal na lugar sa ruta ng prosesyon.
Sa ilalim ng tulay, may nakaabang ding mga motorboat ng Philippine Coast Guard at Red Cross sakaling may mahulog na deboto. Pero dakong alas 7 kaninang umaga, dumagsa ang mga deboto na nagpumilit tumawid mula sa Palangka Street. Nagulat ang mga pulis na tinangka pa silang pigilan, pero kalaunan ay pinayagan na lang makalusot. Pwede nating patawidin, sir, yung mismong andas. Ngayon, sir, may mga grupo na deboto natin na yung iba gustong akyatin yung andas. Yun po yung i-resolve namin para hindi po nagsasampahan na magkasakitan pa sila. Kinausap pa ng mga pulis ang leader ng ilang grupo ng mga deboto para maayos ang kanilang pagsalubong sa andas ng Puong Jesus Nazareno. Magandang grupo ngayon, Pero pagdating ng andas sa tulay, dakong alas 10:30, ito na ang naging tagpo. Dahil na rin sa dami ng mga deboto at pagpupumilit ng mga ito, hindi na rin natuloy ang plano ng PNP na paunahin muna sa pagtawid ng Ayala Bridge ang andas bago pa sundin ang mga deboto. Mahirap gagawin namin, sir, para sa Panata. May sakit ang asawa ko, sir. May sakit. Hawak na kayo sa lubid? Hindi. Bakit? Panoodin lang po. Sa huling tala ng MPD, higit 300 deboto ang nilapatan ng Pangunang Lunas o First Aid mula nang nagsimulang umusad ang traslasyon. Karamihan nahilo pero wala namang nasa kritikal na kondisyon. Sa kabila niya, nasawi naman ang photojournalist na si Ito Son matapos siyang atakihin sa puso habang nagko-cover ng pahalik sa Quirino Grandstand. Naisugod pa siya sa ospital pero sa kasamaang palad ay binawian ng buhay. We do not consider it as casualty because this event happened not directly sa ating ginagawang translasyon. Matagal na siyang may sakit. Mayroon ho siyang trangkaso nung pang nagsisimula malamang ang palik at inatake sa puso kaninang umaga. Nagpahayag ng pakikiramay ang Presidential Task Force on Media Security. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Halos walang mapwestuhan sa loob at labas ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church dahil po sa mga debotong dumalo sa misa. Nakatutok live si Maris Umali. Maris! Emil, habang nagpapatuloy ang traslasyon ng Puong Jesus Nazareno ay kasalukuyan na pong ginaganap ngayon ang ika-29 na Fiesta Mass dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church, ang pinakamataas na paraan ng pagdedebosyon at pamamanata sa Puong Jesus Nazareno. Kaninang alas 11 ng umaga, bahagyang naantala ang misa nang biglang mag-brown out sa simbahan. Makalipas ang ilang minuto ay naibalik din ang kuryente. Mensahe ni Father Daniel Hui na nanguna sa misa, marami ang nakaka-relate sa Puong Nazareno dahil gaya niya, marami sa atin ang may pasan-pasang problema. Pero di tulad ni Jesucristo na bukal na tinanggap ang lahat ng pasakit, tayo raw ay agad-agad umaangal pag nahihirapan. Mas lalong kumapit sa Diyos at manalig sa Diyos dahil ang mga tao na nahihirapan at nawawalan ng pananampalataya, nauuwi sa pagiging hangal, no? At hindi yan gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, iligtas ang bawat isa sa atin, pagaanin ang buhay natin. Nasa misa kaninang mag-inang galing pa ng Silang Cavite, pati ang 7 taong gulang na anak, nakayapak din. Gusto ko lang po sa kanya maging mabait at maging magalang sa mga tao. Pagpapasalamat naman ang dahilan ng pagsisimba ng pamilya tuwing kapistahan ng Puon. Pasasalamat po sa lahat po ng biyayang binigay sa amin. Tapos nasundan pa po kami ng isa pa. Kasi akala ko po hindi na ako magbubuntis eh. Punong-puno ang loob at labas ng Quiapo Church ng mga nagsisimba sa oras-oras na misa. Kaya marami ang inabutan naming nahilo at itinakbo sa treatment area. Kabilang ang 75 years old na si Nanay Corazon Domingo na galing pang Bacoor, Cavite. Hindi na raw siya nakakain sa pagmamadaling maging maaga sa pila papasok sa Quiapo Church. Gusto ko lang sana na, kasi yung asawa ko stroke, gusto ko lang na makaano pa siya, na mabigyan pa siya ng mahabang buhay. At saka ako nakakaramdam na rin ng
Yung parang hirap na rin sa paglakad. Bahagya naman nagkagulo sa Quezon Boulevard pagkatapos ng alas 2 ng hapon na misa matapos itakbo sa simbahan ang naputol na bahagi ng lubid. Alas 11 ng gabi nakatakda ang pinakahuli o ang ika-33rd na Fiesta Mass dito sa Quiapo Church. Pero kung sakaling mapaaga ang balik ng andas ng puon dito sa may Villalobos area, papasok dito sa Plaza Miranda, ay pansamantala na munang ititigil ang ongoing na oras-oras na misa para bigyan ng pagkakataon lahat na tumutok at ituon ang kanilang atensyon at salubungin na rin ang puon na ibabalik dito sa Quiapo Church. Sa ngayon, Emil, ay talagang punong-puno na ang Quezon Boulevard ng mga deboto na naghihintay sa pagbabalik ng puong Jesus Nazareno sa Quiapo Church. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Arestado ang isang lalaking wanted sa magkahiwalay na kaso ng pagpatay at panggagahasa sa isang menor de edad. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nang maakyat ng mga tauhan ng Station 14 ng Manila Police District ang ikalawang palapag at marating ang pinto ng isang apartel sa Manila. Arestado ang suspect na wanted sa Metro Manila at North Cotabato. Ikaw yung may karapatang manahimik kung sa walang kibo. Ayon sa MPD Station 14, agad nilang inaksyonan ang paghuli sa suspect nang matuntun ang kanyang tinutuluyan. Nagsimula itong trabaho natin dahil sa isang confidential informant na nakapagturo sa tinutuluyan ng subject natin. Nung makumpirma na positive na nandun yung suspect natin, ay agad pinuntahan ng arresting ng mga warrant section po natin. Priority target ang suspect ng pulisya sa bigat ng kasong kanyang kinakaharap. Itong suspect natin ay isang security guard sa isang kumpanya at may kaso siya na murder sa North Cotabato. May kaso rin siyang rape dito sa Manila. Sa di umano, yung biktima ay isang minor de edad. Mariing itinanggi ng suspect ang krimen na ibinibintang sa kanya. Malinis ang konsensya ko po. Bakit ko gagawin yan? Kung sa anak ko mismo babae, 2 taong babae ng anak ko. Gagawin ko ba yun? Dito muna siya nakakulong sa station ng Barbosa at antayin na lang natin yung commitment order sa branch na nag-issue ng warrant. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Magkakaiba ang pinagdaraanan ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Magkakaiba rin ang lalim ng hugot ng kanilang mga hiling at dasal. Pero lahat sila may taimtim na binulong sa pagdaan ng andas. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Sa gitna kaya ng ingay ng sabayang debusyong ito sa traslasyon, naririnig pa kaya ng Jesus Nazareno ang bawat isang ibinubulong na dasal? Sabi ng mga deboto dito sa Arlegui, oo naman. Dininig na sila noon at umaasa silang didinggin pa rin sila ngayon. 10 taon na ang nakararaan, sinubok si Mary Jane at ang kanyang asawa. Binigyan niya ako ng isang anak na critical. 5 months lang yun, inanak ko, nakunan ako. So, premature baby siya. Pinapili na yung asawa ko kung ako ba o yung anak ko. No choice yung asawa ko, mas pinili ako. Pero nanghihinayang kami dun eh. Ang pangarap namin, 2 kami ang mabuhay. Hindi raw madasali na mag-asawa pero kanino nga ba sila hihingi ng milagro? Sabi ko sa kanya, no, ilingin mo sa Panginoong Nazareno. Lumapit ka sa kanya. Baka sakaling ibigay niya sa atin to. Hindi ko alam na pumunta siya sa Nazareno. Nagpusa siyang pumunta. Tapos, nung nilabas yung bata, buhay. Bilang panata, hindi na pinapalagpas ni Mary Jane ang traslasyon dahil hindi raw siya papalya sa pagpapasalamat. Sa Arlegui Street din namin nakilala si Luz Viminda. Nag-iisa lang siya nang nag-iintay sa pagdaan ng andas. Ilang taon niya nang idinudulog ang kanyang kalbaryo pero tila sinusubok pa raw siya. Naiyak ako. Kaya po ako lagi nandito para maging
sa mga kalusugan ng pamilya ko, lalo-lalo ng mister ko. Kasi actually po, gumuho rin yung, mula nung nagkasakit po yung asawa ko, gumuho na rin po yung bahay namin. Kaya po lagi ako nandito. Humingi ako ng gabay, awa, at tulong sa Panginoon na talagang sana po maibsan niya yung aming kahilingan. Si Mang Lorenzo naman, lumaki sa pamilya ng mga deboto pero ayaw niyang sumama. Hanggang paulit-ulit raw na meligro ang buhay niya nung bata pa siya. Nagulungan ako ng gulong ng taxi. Pero nakasurvive ako nun, dito ako ginulungan nun. Ito, kita mo yan, no? Oo, may mark. Oo. So, tapos nun, for another year, siguro mga 10 years old ako, ganun na naman, taxi na naman ang nakabundol sa akin. Bundol naman? Oo, so sabi ko sa kanya, siguro pinamumulat ako ng Panginoon Diyos na kahit na bata ko, at dahil minsan, nakikita ko sa mga tiyahin ko kung ano yung kanilang panata. Hindi pare-pareho ang pinagdadaanan ng bawat isa. Magkakaiba rin ang lalim ng hugot ng mga dasal. Pero lahat ay may ibubulong sa pagdaan ng andas. Humingi po ako ng himala na matupad yung pangarap kong negosyo. Matuloy ulit yung naudot kong negosyo. Ganun. Yung mga pangarap ko sa buhay. Ayun lang. Pangarap mo? Opo. Ano ba pangarap mo sa buhay? Magkatrabaho. Sana po magka long-term solution na yung baha sa amin sa San Vicente, Apalit, Pampanga po, sa may Bagong Pag-asa. So, almost 30 years na kaming lubog-lubog. Sa kanto ng Arlegui at Casal Street, hindi pa namin tatanaw man lang yung bungad ng andas, pero hindi naman nababawasan ng deboto sa Makatuwid, nadadagdagan pa nga sa paghihintay, at lahat ay excited na masilayan nila. Hindi kailangan masampahan, hindi kailangang mahawakan, kundi masilayan lamang ang andas, at yun ay yung kukumpleto ng kanilang panata ngayong taon. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Samantala sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon, ilan pang komunidad ang nakaranas ng ashfall o pag-ulan ng abo. Hindi rin maiwasan ang ilang survivor ng pagputok noong 1993 na mag-alala at masariwa ang sinapit noong trahedya. Live mula sa Albay, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Vicky, maghapong naging maulan dito sa Albay pero tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Kanina lamang, Vicky, ay ilang minuto naming nakita yung tuktok ng bulkan na nagbababa na naman ng pyroclastic density current o yung tinatawag na uson, at kagabi ay nagpakita nga ng lakas ang bulkan sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng uson. Mas malakas na banaag o crater glow ang ipinakita ng Bulkang Mayon kagabi. Gumuguhit din ang bumababang pyroclastic density current o uson mula sa bunganga ng bulkan. Tila hindi napapagod ang bulkan sa paglalabas ng pyroclastic materials na napaparami ang volume. Sa pagitan ng alas 10 hanggang bago maghating gabi, sumidhi ang pagbaba ng uson. Ikinamamangha pa ng mga nanonood na tao sa bahagi ng Daraga Albay. Kanina, paghapong hindi nakita ang bulkan dahil sa pag-ulan at makapal na ulap. Bandang 1:30 na nang magpasilip ito sa Legazpi City. Nakatira sa extended danger zone si Juan Agao na naka-alerto dahil sa pag-alboroto ng bulkan. Kanina, dinalaw niya ang cruise na marker na sagisag ng malagim na pagputok ng Mayon noong 1993. Tanaw po natin dito ang Bulkang Mayon, at sa bandang doon pa ay marami pong mga residente dito ang nagtatanim ng gulay doon. At dito naman po sa di kalayuan, may isa pong marker dito na cruise. At ayon po sa mga taga rito, itong cruise na ito at itong pinaka-base niya, nandito po ang listahan ng mga nasawi noong 1993 eruption. At ang nababasa na lang po natin, may number 75 po dito na pangalan. So ibig sabihin ho, noong 1993 eruption, hindi po bababa sa 70 ang nasawi sa malakas na pagsabog ng Bulkang Mayon. 2 mahal sa buhay niya ang namatay ng mahagip ng uson
mula sa bulkan na pumutok raw ng biglaan. Kaya hindi raw sila dadalawang isip na lumikas lalo't pasok ang bahay nila sa Matanag, Legazpi City sa extended danger zone. Halos hindi ko po matanggap kasi unang-una nag-uusap pa lang po kayo tapos bigla na lang mawawala. Bigla mo na lang malaman. Wala na pala. Yun po masakit. Ayon sa FIVOX, nananatili sa Alert Level 3 ang status ng bulkan. Kabilang sa mga aktibidad nito ang pagbuga ng lava dome na may pagguho at pamumuo ng lava flow. May 2 volcanic earthquakes, 72 rockfall events at nasa 100 pyroclastic density currents. Nasa 1,000 meters ang taas ng steaming ito at ang pagsingaw ay napapadpad sa kanluran, timog kanluran. Umabot naman sa 195 na tonelada ang inilabas na sulfur dioxide o asupre. Sa bayan ng Ginubatan, nakaranas ng ash fall ang barangay San Jose. Nangitim ang lababo sa San Jose Elementary School dahil sa abo. Ilang mag-aaral din ang nakaranas ng hapdi sa mata at pangangati ng lalamunan dahil sa ash fall. Medyo po makati sa mata tapos makati po sa lalamunan. Nagmas po. Naamoy ko na asupre galing sa tapos medyo naano ako naano yung mata ko. Tila mantsa naman ang makikita sa trapal ng isang bahay punsod ng bumagsak na abo. Ayon sa mga residente, biglang dumilim ang paligid at umalingasaw ang amoy ng asupre sa lugar. Yung paligid dito, akala namin fog lang, napuno siya ng halos zero visibility. Tapos nakita na lang namin yung sasakyan, yung mga dahon, meron ng mga abo. May nagulog konting abo. Pag nagulan, nawawala na naman. Pero sa kabila nito, nanatiling good ang kalidad ng hangin sa paligid ng Bulkang Mayon base sa pagsusuri ng DNR Environmental Management Bureau ng Bicol Region. The air quality is still good. It's within the air quality index. There's no alarm yet. Vicky, nag-uulan man ay wala pa naman daw na mamataan na lahar flow doon sa bayan ng Kamalig, pero ayon sa kanilang alkalde, tuloy-tuloy ang monitoring para matiyak nga na walang mapapahamak. Inaasahan nga na may extend ang pananatili ng mga evacuees doon sa mga evacuation center, kaya magkakaroon ng mga communal gardens pero para mayroong makuhanan ng dagdag na pagkain at inaasahang maglalagay din ng paglalagakan ng kanilang mga livestock. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Para makameno sa araw-araw na gasto sa pagkain nang hindi nakokompromiso ang tamang nutrisyon. Sinisikap ng ilang magulang sa Gainza sa Camarines Sur na magtanim sa kanilang bakuran. Katuwang dyan ang inyong GMA Kapuso Foundation na namahagi ng vegetable seeds at nagturo rin para mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga anak. Simula nang nagbigay ang GMA Kapuso Foundation ng vegetable seeds sa Gainza, Camarines Sur noong Hulyo sa ilalim ng gulayan sa Bakuran Project, nagkaroon ng mga pananim si Linda na hindi lang nakatutulong sa kalusugan ng kanyang anak na si Jay, na ibebenta pa rin niya bilang pandagdag sa kanilang araw-araw na pangangailangan. At kung may sobra pa, ipang bibili niya ulit ng vegetable seeds. Yung pechay, 50 kilos ang isang kilo. Binili ko ng fertilizer, tapos tsaka pantanim ulit para dumami. Para di maputol, sige-sige lang tanim. Pero may mga araw daw na konti ang ani dahil sa mga bagyo. Hindi kasi nakaligtas sa Super Typhoon Uwan ang kanyang mga pananim. Dito na lang nakuha namin. Kahit na bagyo kami, ipagpapatuloy po namin pagtatanim. Bahagi ng Give a Gift, Feed a Child ang ating Gulayan sa Bakuran Project. Hangad kasi natin na ang bawat bata ay magkaroon ng tamang nutrisyon. Ang Gulayan sa Bakuran is to make sure na maging sustainable yung feeding program natin at magkaroon ng food security yung mga bata. Bukod sa masustansyang pagkain, may payo rin ang Nutrition Action Officer ng Gainza
para mapanatili ang kalusugan ng mga bata. Dapat may wastong tulog po yung mga bata at lalong-lalo na po at mahilig na sila sa gadgets. Masunod yung mga tamang pagkain at nutrisyon. Yung mga bata po ay lalaking healthy, matalino po, masigla at hindi antukin. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank Credit Card.